una sa lahat. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And I'm sorry that the people suffered because of it, but it had to be done. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sumipot pero secret, Congressman Sandro Marcos sumarap sa ICI pero hindi ni-live stream. Hindi pagsipot sa ICI ni Congressman Pulong Duterte, hindi raw pag-atras. Ayaw lang daw niya ng palabas. Walang budget, walang power. Babe Singson dinaing ang kawalan ng ngipin at pondo ng ICI, kaya siya nag-resign. Hindi naman pinatawag pero humarap sa pagdinig ng ICI si Congressman Sandro Marcos. Pero hindi ni live stream ang pagdinig dahil lumiling ng executive session ang presidential son. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano mga nilahad ni Congressman Sandro sa pagdinig ng ICI? Jiggy, itinanggi ni Congressman Sandro Marcos yung mga alegasyon nitong si dating Congressman Zaldico. Ang pinatutungkulan dito ni Kong Sandro ay yung alegasyon o yung bintang nitong Siko na nagsingit siya ng worth 50 billion pesos sa budget mula 2023 hanggang 2025. Gawa-gawa lang daw ang mga ito. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Congressman Sandro matapos sa kanyang hearing sa ICI. It's pure fabrication and pure lies. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalagay, nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't pa ako maglalagay ng projects doon? At Gerard, bakit tumilig pa na executive session ang presidential son? Jiggy, kanina nagpapaliwanag yung legal counsel itong si Congressman Sandro na gusto raw nila mas malaya sila makapagbigay ng impormasyon o candid kumbaga doon sa hearing ng ICI. Kaya lang ang problema kasi dito, Jiggy, baka raw may masabing mga impormasyon itong si Congressman Sandro na maaaring makaapekto sa investigasyon ng ICI. Kaya humiling na sila ng executive session. Pero alam mo, Jiggy, pagkatapos itong hearing, sinabi sa amin ni Congressman Sandro na binibigyan din niya ng authority ang ICI na ilabas itong recording na ito kung sa tingin nila hindi naman daw ito makakaapekto sa kanilang ginagawang mga investigasyon. Sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung ilalabas nga ito sa publiko ng ICI. Jiggy. Si Congressman Pulong Duterte, bakit umatras sa pagdinig dyan sa ICI? Jiggy, giit nitong si Congressman Paulo Duterte, walang kapangyarihan o jurisdiction sa kanya ang ICI. Ginagamit lang daw ito na propaganda ng Malacanang at ito raw ay ginagawa ring punching bag ng administrasyon doon sa mga hindi nila kaalyado. At tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit daw parang biglang dinaga itong si Congressman Pulong? Nasaan daw yung sinasabi niyang wala siyang itinatago at wala siyang kinatatakutan? Ang sabi naman ni Congressman Pulong dito, hindi siya umaatras at umayaw lang siyang sumali sa isang palabas. Hindi rin daw siya parte ng Appropriations Committee noong nangyari ang mga anomalya, kaya hindi raw siya dapat humarap sa ICI. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Naglabas ng salubin si dating DPWH Secretary Rogelio Singson kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang Commissioner ng ICI. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosit. Cheryl, ano ba mga hinaing ni Commissioner Singson? Jiggy, nakausap ko kanina sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH si ICI Commissioner Rogelio Singson. Idinitalya niya, Jiggy, yung mga frustration niya sa ICI. Una na riyan, ang kawalan umano ng sapat na ngipin o kapangyarihan ng komisyon. Delayed din daw ang budget nito. 41 million pesos ang pondong inaprubahan ng DBM para sa ICI galing nga sa contingency fund ng Office of the President. Pero ayon kay Singson, nasadya
dyaryo pa lang daw yan at wala pa silang natatanggap. Dahil nga bagong ahensya, Jiggy, ang daming dapat pa kasing ayusin. From creating new bank accounts, signatories, so nasa proseso pa ang lahat hanggang ngayon. Kulang daw sila sa staff, kanya-kanyang bit-bit ng computer at ultimong ang printer nila, wala sila, inilapit pa raw niya ito sa private sector. Narito ang bahagi ng panayam ko kay Commissioner Singson. Commissioner, kaliwat kanan po ang tanong at espekulasyon tungkol nga po sa inyong biglaang pagbibitiw. In our last conversation, nabanggit nyo na may ilang frustrations kayo sa pinagdadaanan. Dumating na po ba nga kayo sa puntong sagad na ito? Ang frustration ko, Cheryl, is not just for myself, but for the whole ICI. No? For example, we still don't have a staffing pattern so that we can bring people on board and pay them compensation. How can we work with a few computers? Jiggy, idagdag ko rin, natanong ko nga kung bakit nga ba ang tagal ng release ng budget. Ang sagot ni Singson, abay hindi rin niya maintindihan. Pero naniniwala siya kung gugustuhin ay kaya naman daw ito mapabilis. And sa 41 million pesos budget na hanggang ngayon ay nasa dyaryo pa, Singson's exact words, that's how we are valued, 41 million pesos. Jiggy, tinanong ko rin si Singson kung naiparating niya ba sa Malacanang ang mga hinaing niya. Ang sagot niya, kailangan daw magpasa ng batas para nga ma-institutionalize ang ICI. Narito naman ang kanyang pahayag sa kanyang press conference kaninang umaga. Umabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Oh. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. Ano? You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O, ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. At Cheryl, base sa panayam mo at pahayag ni Commissioner Singson ay napakalaki ng problemang kinakaharap nila kung paano talaga aandar ng tama yung ICI. Pero nung unang binanggit niyang dahilan na ay kalusugan yung dahilan niya sa pagre-resign, na ipaliwanag ba niya ito? Oo, Jiggy. 3 buwan pa lang sa ICI si Singson pero kwento niya sa akin, he's been in and out sa medical check-ups. This is the first time daw sa buhay niya that he's taking all these maintenance medications para sa high blood, high uric acid, lahat daw high. Naglabasan daw ang kanyang mga sakit simula nga nang maging bahagi siya ng komisyon. At apektado rin daw kasi ang privacy ng kanyang pamilya. Pero nilinaw naman ni Singson na wala siyang natatanggap na banta sa kanyang buhay. Jiggy. At Cheryl, may impormasyon na ba kung sinong papalit kay Commissioner Singson at may rekomendasyon ba siya? Jiggy, hindi pa raw alam ni Singson na ang papalit sa kanya. He has no recommendations. Ayaw na daw niyang idamay ang kung sino man yung babanggatin niya or masasabi niyang o mai-endorse ng pangalan na maranasan kung ano yung nararanasan o pinagdadaanan nila ngayon sa komisyon. Pero kung siya raw ang tatanungin, sana raw ay accountant o abogado ang italaga sa kanyang pwesto. Mananatili si Singson bilang commissioner hanggang December 15, Jiggy. Pahabol ko ang tanong sa kanya, ano ang pakiramdam? Hanggang December 15 na lang siya. Quite relieved and that's his family is very thankful dito nga sa kanyang desisyon na pagre-resign. Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ilang mababatas dismayado sa pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang ICI Commissioner. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dismayadong ilang kongresista sa pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa ICI.
Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ang hiling ni Commissioner Singson sa Kongreso magpasa ng batas para magkaroon ng ngipin ng ICI. Anong tugon dito ng mga kongresista? Actually, Jiggy, meron nang substitute bill para sa pangapanukalang batas na nagtutulak nga na ma-institutionalize o palakasin yung kapangyarihan ng ICI at magtatag ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o yung ICIIC. Ang ilan nga doon sa mga akda, may akda ng panukalang yan na sina Congresswoman Leila de Lima at Congressman Egay Erice, nagtataka kung bakit hindi pa rin ito isinasalang sa plenaryo. November 13 pa kasi, Jiggy, nung maipasa nga ito sa Committee on Government Reorganization, pero hindi pa rin po ito umuusad. Hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ito sa House Committee on Appropriations. Ayon nga kay De Lima, kung hindi ito maisasalang sa plenaryo sa susunod na linggo, almost zero na ang tsansa na maipasa ito ngayong taon. Maliban na lang daw kung isa-certify as urgent ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni ML Party List Representative Leila de Lima. Kumakalampag na po kami, both sa House leadership and also kay Pangulo. Nasaan na po? Bakit po hindi pa ini-schedule for plenary? We have barely 5 session days remaining. May sapat pa bang panahon yung resignation of Secretary Babe Singson from ICI? Kasi kailangan na yan yung ICIAC bill. Jiggy, umaasa naman itong si House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na tatalakay na sa plenaryo sa mga susunod na linggo yung panukala bago nga mag-session break sa December 18. Pakinggan natin itong pahayag ni Deputy Speaker Raymond Mendoza. We have the commitment of the leadership of the House na matapos yan and will be delivered to the people. Basta importante lang na that is one of those priority programs or priority bills na that is being advocated by the Speaker himself. At Marian, sa ibang usapin dyan sa Congress, sumugong nung isang linggong posibleng pagpapalit ng liderato dyan sa Kamara. May indikasyon ba na ito'y mangyayari? Ako, Jiggy, wala pa rin kumpirmasyon yan, pero lalo pang nadagdagan ang mga kongresistang nagpahayag ng suporta sa liderato nga ni House Speaker Bogie D. Halos 100 kongresista mula Metro Manila at Mindanao yung naglabas ng Manifesto of Support para kay Speaker Bogie D. Nauna na rin naglabas nga ng Manifesto of Support yung kay Speaker D, yung Northern Luzon Alliance, gayon din yung Party List Coalition. Wala pa namang opisyal na manifesto mula sa Visayas Bloc. Sa kabuuan po, 180 na mga kongresista na ang nagpahayag ng suporta kay Speaker D mula sa 318 na mga kongresista. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Tatayo na ulit bilang abogado ng gobyerno ang Solicitor General para depensahan ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, dati ayaw ng OSG na tumayo abogado sa isyong ito, pero ngayon ay bakit nagbago ang kanilang posisyon? Well, Jiggy, una sa lahat, nabago na rin kasi yung Solicitor General ng gobyerno. Matatandaan na si dating Solicitor General Menardo Guevara ang naghain noon ng recusal sa Korte Suprema. So basically, tumatanggi ang OSG noon sa ilalim ng kanyang pamumuno na hawakan itong kasong ito o kaya irepresenta itong mga respondents sa petisyon. Nanindigan kasi noon si Guevara na walang legal na obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court kasi kumalas na tayo sa Rome Statute noong 2019. Ang Rome Statute ay ang international treaty na bumuo sa ICC. Fast forward, noong July 2022, nagbalasahan naman ngayon sa gobyerno. Pinalitan si Guevara ni dating UP Law Dean Darlene Berberabe. Sa pamumuno ni Berberabe, naghain ulit ng manifestation ang OSG sa Korte Suprema. Ito yung manifestation with an entry of appearance. Ibig sabihin, gustong bumalik ng OSG bilang abogado ng gobyerno sa habeas corpus petitions na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Jiggy? At Camille, bakit daw nagbago posisyon ng OSG sa ilalim ng pamumuno ni Soljan Berberabe?
Jiggy, sa panayam ng programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Soljen Berberabe na nagkaroon ng assessment ang OSG. Tinutupad lang daw nila ang mandato ng OSG na tumayong abogado ng gobyerno para depensahan ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Soljen Berberabe. Tinutupad din lamang po ng OSG ngayon yung mandato talaga na siya ang maging representative or siya ang maging counsel ng executive branch. At may sagot na ba ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito? Jiggy, umalma nga itong si Attorney Salvador Panelo, isa sa mga abogado ng isa sa mga petisyon. Anya, ang interes daw ng taong bayan ang dapat na pinagsisilbihan ng OSG at hindi ang administrasyon. Narito ang pahayag ni Attorney Salvador Panelo. Sa tingin ko kasi, dalawa lang yan eh. Either nasa likod ng Malacanang yung pagbaliktad ng Soljen or nagsisip-sip ang Soljen. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nagsorry sa hirap na dinaranas ng sambayanan dahil sa korupsyon. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Nagsorry si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa hirap na dinaranas ngayon ng bansa sa kanyang talumpati sa year-end fellowship para sa mga miyembro ng media sa Malacanang. Binigyan din ng Pangulo ang problema sa korupsyon at fake news. Tinawag niyang kanser ng lipunan ng katiwalian na hindi raw niya pwedeng pabayaan na lang. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. We had to go through that. And I'm sorry that the people suffered because of it. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.